Guys, sila naman kayo makita si Johnny. Ay, mami! Mas okay anak. Dalawa na lang kayo ni mami nakaganyan. Ba't din na lang ako mo sa Imbornal? Oh, mas bawal sa iyo. Halo-halo na yun. Hindi ka na ako content kasi tayo gusto niya nang matalas. Ikaw nga yung nag-inisip ang mga ganyan-ganyan eh. Ang pakain mo sa ipsi ko, mama. Kahit ikaw, may papatay ako. Wala ako dyan. Hindi na kaya na mabayanas yan. So, wakas may entry ni si Ika. Tinulungan ko po si mami mag-ayos. Tapos, Dane, ako, tsaka si Lucy. Siyempre, mama, para makapitan mo si Tita. Bahala sa'yo, Mikay. Hindi ko kaya ipagdang. Wala! Hindi na kaya! Tyron niya, ano ka na mo sa kitilini? Tumigil ka dyan. Huwag kang magko-comment kung may mga nag-uusap na ano. Close your ears. Grabe! Sobrang lakas po ng bagyo. Patay hindi po yung ilaw namin hanggang sa ayun. Nag-brown out na po talaga sa amin. Yun po yung araw na nag-review si Mami Kat at Ate Mikay para sa reality show. Final edit ng last episode. Akala nga po namin hindi na po talaga kami makakapag-upload nun. Tyron niya? Mami! Bakit? Okay lang kayo dyan? Oh, okay lang kayo? Buti may ilaw. Kita mo ba? Kita ba? Grabe sobrang as in walang kaliwaliwalag sa labas. As in sobra. Mami, natatakot ako. Bakit? Mami, natatakot ako. Ah! Mami! Sobrang dilim. Sobrang dilim sa labas. Jowa, saan ka pupunta? Tignan ko may tulo doon. Jowa! Baka multuhin kasi si daddy dun eh. Bakit? Actually, kasi sa likod, parang maangat sa tiles. Okay. Basahan dapat. Hindi, wet pants lang. Issue pa yan. Ah, okay. Sige, wait lang. Dala mo ka ng kalatika. Tulungan niyo si Jowa. Tulungan niyo kasi. Tara niyo, tulungan na kita dyan. Buti na lang full pack ako. Plakado yan, Mima. Tad-tad ng electric fan at ng kung ano-ano. Wala ding ano? Signal? Wala. Kahit Globe kasi. Ha? smart din wala. Kahit smart pa. Baka dito. Yung TMT din wala, mami. TMT? Ano TMT ba yun? Ano ba? Walang TMT, Tyronia. Ba't andyan ka lang? Makabantay lang ako. Ba't ang binabantayan mo? Binabantayan ko yung mga branches ng puno kasi kanina paglakas ng hangin, tumutunog. Baka malaglagin yung bubong natin at least pagka kunyari may something, maahap kita agad. Doon, alis tayo. Kasi nakakatakot, baka mamaya biglang pabagsak na sa bubong, wala man lang nakakita. Madagalan tayo. TH lang ako, alam mo yun. Sobrang tibay nung puno sa labas. Hindi naman siguro tatama sa bahay. Kasi kanina, gumagano'n eh, sabi ko, putik. Tsaka dito may hangin. Sumumpo dito. Okay. Kilala ko si Vicente ko eh. Ginagawa lang niyang good vibes ang lahat. Pero ang totoo niyan, kinakalma niya si Tunyang ko. Kasi nga, nagko-contract na siya. Natatakot sila na baka kung kailan ganito yung panahon, tsaka siya mapaanak. Kalmado lang ako, pero akala ko talaga, di na kami makakauwi na maayos. Kasi puro tumbang puno, nag-aalala lang ako sa mga bata. Buti na lang talaga, maraming pasikot-sikot na pwedeng daanan pa uwi sa bahay. Grabe. Oh, dadaan sa kabila daan. Paano yan? Walang madaanan pa uwi. Tingnan natin. Ano kung mag-check-in tayo? Yung mga bata, ano ka ba? Paano tayo, ano? Kabila. Ay, meron din Wala din, gagi. Ano ba yan? Putang inang yan. Hindi tayo mo. Ayaw magpa-uwi. Saan ka ba dumaan kanina? Dito din, di ba? Hindi ako bahala. Huwag ako dito mag-park. No? Kasi Kuya King, oh. King. Grabe, sobrang bored ko talaga kapag ganito na walang kuryente. Kasi wala ding wifi.
Kaya ito, tamang kalikot lang ako dito sa gilid. Nagpapaklang lang kung ano-ano. Tinanong ko si Mikay kung gusto niyang sumama mag-samgyup. Si Akla, sumama ka agad. Doon nalaban niyang kasama si Papa King. Siyempre, feeling ko double date yan. Ganito ang mangyayari palagi, Papi. Lalo na pag naging mag-sisters-in-law na tayo. Bakit nang subukan niyo level 1? Bakit nang subukan niyo level 1? Level 10 na kasi kami. Wala kasi subukan. Maari ba talaga sa kalandian tong si Mikay? Nusubuan pa si Papa King. Inggitera, palibhasa, ikaw ang subo ng subo kay Chong Harvey. Sinubuan rin ako. Parang tanga naman to si Papa King. Nahiya tuloy ako. Hindi ko tuloy maitago yung kilig ko. Papunta na po sila mami at dada sa hospital para magpa-confine. Kasi daw po, kailangan po nila makomplete yung clearance para safe delivery si mami sa kapatid ko. Pag time na niya, mamit kami. Bye-bye, Mami. Bye-bye na. Teach mo na tong siyan ko, anak. Ayun. Siya, kumakalap sa ano ko. Nakita ko na siya. Mami! Ayaw mo yun. Ano ayaw mo yun? Ayaw mo yun. Di na kita makikita ang ganito. Wala na akong gagawin eh. Kita. Ayaw. Mamaya, baka nakakapupunta. Ayaw. Nakikita na kita. Masabi mo na yan. Sabi sa'yo. Huwag kang pasaway mo si Mami. Kasi nasasaktan na si Mami. Sabi sa'yo. Mami! Baka magano ka na wala na yung buntis na Mami ulit. Gusto mo buntis ako? Ayaw Buntis ako ulit? Ayaw ka na! Ano? Ayaw! Sabi ko pa nun kay mami, baka mamaya ito na yung last na makita kitang buntis ha. Mami, miss ko kasi yung tiyan ni mami malaki. Ay, Mami, may parcel ka po pala. Ay, bakit ako? Sandali, napasal ako. Sandali, napasal ako dyan ako. Ay, Christmas, ano ko to sa inyo? Sige na nga, bigay ko na sa inyo. Ayaw ka na! Mami! Saka na yung mga orange. Oh my God! Plastic! Buksan nyo. Ano yan? Ito ba yun, Mami? Ito yun! Ito yun! Oh my God! Mami! Yung ay! Yung jelly. Bigyan lang mo kayo ito isa. Ala! Ay, kung magugustuhan ito ng dalawa. Thank you, Okay, bakit na kulay? Thank you, Mami. God. Naiinis na nga din po si Mami Oni nun kasi dumadating na yung mga parcel na ireregalo niya sa amin para sa Pasko pa po dapat. Ayan tuloy, nakikita namin, nabibigay tuloy ng maaga. Sabi ba, ba't hindi na kita Bye, guys. Bye na. Pero ano ba kayo na yung last time na mga tinindo akong buntis? Oh my gosh. May kutob lang po talaga ako nun. Kaya, paulit-ulit talaga ako. Hala, bakit ito na yung last na makita ko si mami buntis? Nagpapa-clearance talaga kami sa puso ni mami, sa diabetes niya, pati sa lungs niya. Nagre-ready talaga kami, lalo na si baby mami. Sobrang tagal niya dati kasing nag-yossi tsaka nag-vape. Kaya kinakailangan ng suporta. Dito. Okay na? Ang nakakatawa lang kay baby mami, pati sa ospital, hindi niya mapigilang hindi mag-ayos ng mga kung ano-anong posisyon, di ba? Ng mga gamit. Akala mo dun na siya titira. Akala mo bahay niya yun. Nakikialam pa sa mga ayos ng kwarto. Well, actually, yan isa sa mga pinaka-hinahangaan ko sa kanya. Yung pagiging OC niya at malinis. Gusto niya kasi convenient sa lahat yung gagalawan pag napunta siya sa isang lugar. Kaya kahit sa ospital, sige lang, ayusin mo lang lahat ng gusto mong ayusin. Buti na lang may gulong yung kama. Kasi kung hindi makikilos ng ganong kabilis yun. Hindi po kami noon makatulog ni Tyronia. Tapos, biglang check pala kami nila Mami sa CCTV. Tulog na. Tulog na.
Good night. Pinuntahan ko si Ate Marie. Tumatambay lang din ako sa kanya kasi madalas wala si Mikmik kasama ni Papi or ni Lavin sa hospital. Lagi ko napapansin na nagpipicture siya. Hindi ako sanay yung ate ko nakikita ko nagpapabebe. Dahil Amazona yun eh. Lagi pang nag-aayos ngayon. Kaya inasar ko. Ano ba? Bakit? Bakit? Bakit ko niya ito? Mula na sa mga picture ko. Eh. Tangin na naman, happy. Ano ba? Ano ba ang pipicture ako eh? Maliwanag yan. Go. Ano bang niliwanag ko sa mga eh? Wala ako nakakalaman eh. Ayun na, naman na. Ganda. I love you, baby Tyrone. Mamimiss ka ni mami sa loob ng tiyan niya. Wala nang sisipa sa akin. Naiiyak ako. Mamimiss kita, yung akin ka lang. Nung di pa nakita na share sa mundo. Kahit kanino, akin lang. Nung gabi pa lang, bago kami matulog, umiiyak na sa akin si Jowa. Sinasabi niya sa akin na, mahalin mo ako ha, pagka nanganak na ako. Ayoko na kasi mangyari sa akin yung experience ko noon kay Tyrone niya, na wala akong emotional support. Sinesecure ko siya, niyayakap ko, kasi ang sabi niya sa akin, mamimiss daw niya yung buntis routine namin. I love you. I love you, my baby. I love you. See you later. Kikita tayo mamaya. Paglabas mo, huwag mong pahirapan si mami, ha? Huwag mong pahirapan si mami. Pressure ako, baka hindi ako makapaglabas agad ng gatas. I love you. Oo, humihilab ka pa. CS na nga ako, humihilab ka pa. Ilang araw ka na humihilab. Gusto mo na lumabas, no? Hanggang sa nag-umaga na, nag-aasikaso na kami for that day. Habang ako nag-aasikaso ako sa labas, si Jowa nagiging emotional. Ito na yun. This is it. I make you daddy. I make you daddy. Okay. You're still gonna love me, okay? Kahit hindi na ako pregnant, okay? You treat me princess, okay? Like a princess, okay? This is it. Ito na yung araw na yun. Mamimit na rin namin si Baby Tyrone. Pasok ko. Lalabas na daw kasi siya. Makikita ka na daw niya mamaya. Hoy, pinaririnig niyang kaaway ko. Ha? Maririnig niya na ulit na personal. Jowa, let's pray na. Okay. Lord, thank you for this wonderful day. Thank you so much for another blessing. Thank you dahil ibinigay niyo sa amin tong araw na ito. Lord, naway magtuloy-tuloy na po ang pagsikat ng araw. Makabangon po ang aming mga kababayan na nabagyo. Alam ko kung hindi sila papabayaan at mapabangunin niyo rin po sila sa kanilang problema. And Lord, ngayon, malapit kami. Lord, kami dalawa ni Jowa. Please, gabayan niyo po kami sa paglabas ng aming baby na ibinigay niyo po sa amin, Lord God. Maraming salamat po sa buhay na to, Lord. Marami pong tumatakbo sa utak namin, pero alam ko pong mahal na mahal niyo kami at mahal na mahal niyo po ang angel na ibinigay niyo sa amin. Lord God, maraming salamat po sa lahat. Bigyan niyo po kami ng mahabang buhay para makatulong pa kami at matupad pa namin ang aming pangarap sa buhay. Lahat po yung tinataas namin sa inyo. Amen. Kasi susunod na may kita ko sa iyo, may tayo ka dito. Matay na. Stop yapi naman gagawa. Alam na din Tokyapi yan. Mamimiss mo ba na muna kaya ang tiyan ko? Yes. Dati pinapractice lang natin ito. Nagjo-joke Ngayon lang totoo na tayo. yun, no? Mamaya dito na yan, no? Oo. Diyos ko po. Happy ka? Kinakabahan pa din, pero okay yan. Mas kinakabahan ako po. Alam ko. Huwag kang mas kakabahan ka pa sa akin na mas kinakabahan ako. Hindi, kinakabahan ako. Pero hindi naman ako hihiga doon mamaya. Alam mo yun? Ikaw naman eh. Siyempre, kailangan ko maging malakas. Natatarantara naman ako dito. Tapos na tayo sa stage na yun eh. At least ito alam natin, lalabas na siya. Di ba? Lalaban natin na 37. full term. Oh. Ano kayong magiging tsura nito? Hindi mo lang nagpakita sa akin. Pili ka kayo kamukha nito. Pag ikaw kamukha niyan, ewan ko na lang. Tinuruan na rin ako mag-gloves para sa mangyayari na cord cutting. Hirap, Dok! Kailangan mabilis gawa. Ulitin mo. Dok, pwede ko baka ng konti. Pwede mo yung hawakan. Pasok mo, mas matawag ka.
Yun, ganon. Yay! Nakapag-nurse to. Sige, okay ka na? Yes, Doc. Cutting. Cord cutting. Nine na. Nanginginig ka dun. Tinatawa-tawa ko lang to. Pero grabe na talaga yung kaba ko. Wala ako natutupak ng very light. Kinabahan kasi ko. Oo. Kukontract din ako. Sige po. Nakapahan ako. Nakakabahan ka. Tingin mo, iiyak mo si Vince. Para lang akong ano, para lang wait lang. Tataas ko naman. Balikat mo. Balikat mo. So at 31 to 32 weeks, pabalik-balik si Tony sa hospital because of premature contractions. Now, during that time, when she was admitted, IE was closed. The problem is, hindi normal kasi yung nagkakaroon ka ng contractions, lalo na pag preterm ang baby. Now, napapansin nyo na lagi namin chine-check yung water din because lagi siya nagko-complain ng watery vaginal discharge. We always rule out leaking bag of water. And then, every time na na-admit siya, binibigyan natin siya ng steroids para ma-enhance yung lung maturity ng baby because we are anticipating preterm birth every time na nagko-complain siya. Now, napansin niyo bakit bigla siyang na-cesarean section? It's because yung fetal lie kasi ni baby Tyrone, naka-transverse lie siya. Prior to term, minsan naka-oblique lie siya, minsan transverse lie siya. Pero finally, at 36 weeks, tinanggal na namin yung pampakapit. Nag-regular yung contractions niya. And then, yung internal examination niya is admit stip at nag-shorten na rin yung cervix niya. And then, yung fetal lie ni baby Tyrone ay transverse lie. Hindi kasi pwedeng mag-normal delivery ang mommy kapag naka-transverse lie yan. That's why we have to do CS. Okay na tayo? Oo. Ito ba sa kanan ko dito sa braso ko po, natangkad? Chill ka lang, girl. Relax ka lang. Parang mas masarap ako pa-opera kaysa sa ganito, no? Hello, ginusto mo yun, ginagawa mo yun, Step di ko ba? lang. Tuwan-tuwa ka nang ginawa mo yun, di ba? Wow, sarap, grabe! Feeling ko makakabuntis ako dito. So I was there to help out kay Tony kasi si Tony kasi syempre alam mo naman maganda, laging naka-sexy outfits. So gusto niya ng magandang tahe. So what we did was kami nagbukas at kami rin nagsara. Pero syempre in between that, yung paghiwa sa muscle and all of that, paglabas ng baby, pagsara ng uterus, yung OB gynae ang gumawa ho nun. Ang mga plastic surgeon kasi compared to sa other doctors, mas masinsin kami magtrabaho. Kasi syempre, linya na lang namin talaga yun eh. Dapat para guhit lang ang sugat niya. Bukod doon, alam niya naman na napakahilig po ni Jowa na magpa-opera. Na-enjoy niya yung ganong feeling. Kaya mas kampante at komportable siya na andoon si Doc Yapi sa mismong operation niya sa operating room. Siyempre, no, I treat Tony as family already. Siyempre, tagal na namin pinagsamahan, no? Ilang taon na, may 10 na ata, di ba? So, we've been together for the longest time. And siyempre, I'm very honored to be part of the big moments in her life. Siyempre, minsan, na-absent lang ako kasi siyempre, busy lang. Sorry, absent ako doon sa ibang event. Pero I always, as much as possible, I try to be there always. Kung may mapaliit yan or big events. Congratulations, Vince and Tony. I'm sure very toxic kayo ngayon. Medyo hindi na kayo nakakatulog. You know, you're entering a new stage in your lives. So, hindi lang kayong dalawa lang at si Tyrone niya. Siyempre, andyan na rin si Tyrone. Itong first few months to first few years, medyo mahirap yan. Siyempre, lumalaki si baby. Iitintihin mo pa rin yung mga ibang ginagawa mo. We are here to help you. And siyempre, nandito lang kami para tumulong sa inyo at gabayan kayo. Siyempre, I've been married for the last 25 years and I have 3 kids. So, siyempre, dadaan ka pa sa butas ng karayang ulit. Well, but siyempre, it's such a blessing to have a new baby and siyempre, nakakatuwa. At least, nung lumabas si baby, healthy, very healthy. Congratulations again. Para kay Vince, siyempre, first time daddy, good luck.
Dapat active ka sa paglaki ni baby. Siyempre, hindi pwedeng si Tony lang, hindi pwede lang si Yaya lang. Dapat andun ka rin lagi present. Kasi siyempre, lalo na yan, baby boy yan. So, dapat yan, you have to be there to set an example. Yan, and you have to be a good example to your son. Kumbaga, ayaw natin mapariwara yan. Siyempre, dahan-dahan yan. Palaki ng palaki yan. So, you have to be there all the time. Huwag ka naman maging helicopter dad, siyempre, di ba? Dapat yan, matuturuan din siyang magkamali para matuto siya. So, you have to be there. So si Tony as a patient, no, mabait siya, masunurin siya. Except for the food intake, doon talaga kami nagtatalo because syempre kailangan natin i-monitor yung weight gain niya. Now, nung nag-deliver si Tony, napaka-smooth and napakasaya. Congratulations Vince and Tony, finally nakita na natin si baby Tyrone. Kinakabahan ako. Siyempre, first time kong makakakita ng CS sa personal or kahit sa mga videos, hindi ako nanonood. Sa mga movies naman, siyempre, lang yun. Movie nga parang sa script, nagsi-CS, ganun. Yung scene, nagsi-CS. Hindi naman talaga pinapakita yung CS. Actually, palakad pa lang at papasok pa lang sa operating room, iba na yung tibok ng dibdib ko. Mabilis na siya. Hindi ko lang pinapakita at sinasabi kay mami. Kasi siyempre, hindi naman ako yung operahan. Siya. Diba? Sa kanya ilalabas yung anak namin. Kaya pagka sinabi ko pa na, ginawa ako sobra, mag-iinarte pa ako. Makakadagdag lang ako sa possible na takot na nararamdaman ni Jowa. Nasaksihan ko si Papi, mga anak sa personal. Nakakatakot din, diba? Pero iba pagka anak ko na, yung talagang ilalabas galing sa partner ko. Yung emosyon, hindi siya basta excited lang, hindi siya basta kinakabahan lang. Tripling kaba, tripling excitement, tripling overthink, ganun. Magra-rumble talaga yung words sa utak mo. Pinipilit ko na lang din makipagkwentuhan kala Doc Yapi nun na tumatawa ako. Pero sa totoo lang, sobrang grabe na ang aking kaba. Kahit sarili ko, di ko na alam saan ko lalagay sa loob ng operating room. Ang likot ng kamay ko, kakaiba. Nag-aantay lang ako. Parang actually naka-board nga Patingin-tingin lang ako sa taas. Ganun. Ganito pala yung pakiramdam na parang kinakalkal-kalkal ka sa loob ng tiyan mo. Parang pakiramdam na, ang tagal ayun na ba? Hala, ilang minuto pa kaya? Okay. Happy birthday, Kylo! Happy birthday! Yes! Mukha ni Vince! Vince, oh my God! Hanggang sa narinig ko na yung iyak niya. Kamukha ako. Sobrang kamukha ako. Slow IV push. Ano na? Iyak lang ako ng iyak. Yung pakiramdam ko parang, hala, andyan na siya, narinig ko na iyak niya. Ayun yung boses niya. Tapos, gusto ko siyang yakapin. Wala akong magawa. Siyempre, nakaganon ako. Waiting lang ako. And alam ko naman na ginagawa nila yung best nila na malinis si Tyrone, maging maayos si baby Tyrone. Secured siya. Alam mo yun. Tapos, nakikita na nilang lahat. Hala, ako, hindi ko pa nakikita. Hindi ko pa yung tanggalin yung nasa harap ko na ganon. So, na-overwhelm ako. Nahalo-halo na. Umiyak ako na sobrang saya ko. Si andyan na siya. Nandiyan na siya sa wakas. Mukha mo si Owa. Sorry na. Para picture kayo. Para ko po. Lumapit mo. Pwede lapit yung mabusan. Okay, yan. Lalo na nung narinig mismo ni Baby Tyrone yung boses ko ng personal, tas bigla siyang tumahimik. Kasi alam ko kilala niya yung boses ko sino ka mukha? Bakit tayo sa alam na Hindi lang siya colored. Hindi lang light rose.
Sobrang kamukha ko. Sobrang kamukha ako, jowa. Sinasabi nila na, kamukha ni Vince, kamukha ni Vince. Eh, paglapit sa akin ng bata, nalilito ako kasi andyan na siya. First time ko makita yung mukha niya, pero nakabaliktad kasi yung baby. So, hindi ko malaman kung kamukha ba talaga ni Vince. Wala na lang ako nasabi kundi, mahal kita. Mahal ko siya. Nang paulit-ulit. Alam niyo yung umiyak ako, emotional ako, na hindi ko maintindihan yung pakiramdam ko. Bago pa iangat ni Doc Teng at bago niya pa sabihin yung happy birthday at bago pa umiyak si Tyrone, nauna na akong umiyak sa anak ko kasi nga iyakin ako. Doon pa lang sa moment na yon, nakita ko agad yung paa ni Tyrone. Naiyak na talaga ako. Iba yung pakiramdam kapag syempre anak mo na. Magical, priceless, ganun siya. Ang hirap magbitaw ng salita kasi na-stuck ka dun sa moment. Pero, one thing is for sure, masaya ako. Eh, alam ko, si Jowa, magagalit sa akin kapag ka walang picture. So, kahit umiiyak ako, sige, picture ka, sabi ko. After nun, nag-latching kami ni Baby Tyrone. Connection. After kasi nun, mag-breastfeed kasi ako, kaya kailangan ko yun. Mommy is here, anak. Kinaway-away ako ng mami mo, kamukha mo tuloy ako. Sige po, Doc. Kabuti. Sige lang. Namak, open namak. Tuturuan. Tapos si Jowa, nakikipagkwentuhan na siya agad kahit hindi pa siya normal. Kuhanan ko lang po siya blood sugar. Babalik ko po. Blood sugar po. Babalik ko rin po. Para nakalimutan na siya. Balik ka, balik ka. Ayan, finally, natawag niya ng Vicente. Doon niya lang daw kasi nakita na maayos yung mukha. Love mama love. Love mama love. Love mama love. Love mama love. Ay, Vicente. Ayoko pa nga bumitaw nun kahit medyo groggy na ako. Nakakatakot yung kaaway. Groggy pa ako pero gusto na kitang ano. Nakakatakot yung kaaway. Step ko lang, step. Hanggang sa natulog na si Jowa. Siguro, na-board na siya, kakaantay na matahi siya matapos ang procedure sa kanya. Ayun, bagsak. Humihilik pa. Sobrang nakaka-proud si Tony. As in, imagine, she gave birth sa baby namin. Alam ko na may anesthesia pa siya sa katawan, pero yung makipag-usap ka, ipaliwanag mo sa akin yung na-experience mo. Tapos, nagsasabi ka na sa akin ng mga plano mo sa mga susunod na araw. Sa kung paano mo ulit i-handle yung reality show. Nakakabilib, di ba? Kasi, galing sa isang mahirap na sitwasyon, naiisip mo yung mga bagay na, alam mo yun, parang ang imposibleng isipin. Kasi pag nagre-recover ka, ang gusto mo makarecover ka na agad eh. Kakaibang utak talaga ang meron. Doon ko napatunayan na si Jowa ay isang malakas talaga na tao. Strong mindset, strong heart, strong body, kahit na pagod siya. Napakalakas ng Jowa ko. Kaya sobrang proud na proud ako sa kanya. Para siyang hindi nanganak. At habol ko lang, hindi po madali ang pinagdaanan ni Jowa. Kaya ipapamukha ko talaga sa mga nanonood ngayon ang pagka-proud ko sa kanya. Kasi ang hirap nun. Binuksan yung tiyan mo kahit may anesthesia. Di mo nararamdaman. Sige, nararamdaman mo lang yung mga yugyug, yung mga ganito. Pero alam ko na aware si Jowa sa ginagawa sa kanya. Na talagang hiniwaan siya. Tapos kinukuha yung anak namin.
mo yun. Basta ang galing talaga ni Jowa. Sobrang nakaka-proud siya. Sa kabila ng hindi madaling karanasan, ang sarap niyang pagmasdan. Wala na ako masabi kasi sa sobrang proud ko. Tapos, maya-maya, eto na. Ulitin ko ulit. Parang wala lang. Naglaro pa sa phone ng Tetris. Marami kasing mga mommies na nai-insecure, parang ako, na ay hindi ko kaya mag-normal, cesarean ako dahil sa sitwasyon ko. Parang pakiramdam nila hindi ka daw tunay na nanay kasi di ba may kasabihan na gano'n, ay hindi ka tunay na nanay kasi hindi yan hinugod sa'yo. So ako, ang experience ko sa normal at ngayon naman CS, sobrang magkaiba. Pero pares ko naramdaman na nanay na ako. Hindi ko lang expected na mas madali yung procedure o mas magaan yung pakiramdam sa cesarean kasi yung epidural, hindi siya masakit. Grabe, thank you kay Doc Jovi. Sobrang gaan na kamay niya. Doon ako takot, agit ako doon sa, hala baka mamaya pag in-epidural ako, masakit yung likod ko. Pag in-injectionan, akala ko masakit siya pero wala akong naramdaman. Tapos, yung pakiramdam na may ginagawa sila, nandyan sila. Yung nag-cut sa akin, syempre si Doc Yapi nandun for support, sobrang saya ko. Kasi, kampante ako pag si Doc Yapi. Tapos, syempre, si Doc Teng na alam kong expert dito at sobrang galing na OB. Tiwala ko sa kanya. Grabe, 1,000,000,000%. Talagang naramdaman ko na safe ako. Talagang waiting lang ako. Chill lang ako, ganun lang ako. At sa iba pang mga doktor na hindi ko kasi po pwedeng sabihin dahil data privacy nila yun, maraming salamat po sa inyong lahat. Grabe yung support system sa akin nung araw na yon. Grabe yung suporta sa akin ng ACE Medical Center, Quezon City. Hala, sa ACE Hospital ka, ganon. Doon na din kasi ako nakapag-recover noon sa lipo ko, sa BBL ko. Ilang beses na ako na hospital na pa nagkakasakit ako na doon talaga ako nagpupunta. Kasi yung mga staff nila sobrang maalaga. At hanggang ngayon sa nanganak talaga ako, komportable ako sa kanila. Kaya sobrang thank you po talaga sa lahat ng doktor ko, sa lahat ng mga staff, at lalong-lalo na sa ACE Medical Center Hospital. Quezon City! Hindi ibang branch siya. Doon na ako lagi nagpupunta. Quezon City. Again, ang pakiramdam ko ay parehas ko naramdaman na nanay ako. Kasi akala ko, pag nag-normal ka, pag hinugot sa yung bata, doon ko lang naramdaman na nanay ako. Oo naman, naramdaman ko yun kay Tyrone niya. Pero nung nasasaryan ako, akala ko sobrang wala akong mararamdaman kasi nga epidural eh. Pero yung pala, habang nakaganon ka, tapos may ginagawa sa'yo, ramdam mo yung konting pressure. Pagkahugot ng bata, naramdaman mo yung, hala gumaan. So naramdaman ko pa na galing sa akin yung baby ko. Kaya kung CS mom ka, masasabi ko sa'yo na proud ako sa'yo. Ang galing mo, ang tapang mo. Isipin mo, pinagdaanan mo yung ganon, kinat ka ng open, gising ka man o tulog, para magbigay ng bagong buhay sa mundong to. Napakagaling mo. Isa kang super mom. Sa totoo niyan, walang nakakaalam sa Toro family na nanganak na si Mami. At mula naman talaga noon, decided na ako kung kanino ko unang sasabihin na andito pa yung isang magmamahal sa'yo. At isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit gugustuhin pang mabuhay sa mundong to. Tatanong ko si Bekay guys kung okay lang ba sa kanya meron siyang kasama sa kwarto. Okay lang. Kasi may tatabi sana ako sa'yo. Sino? I mean, hindi naman katabing-katabi pero makikikwarto doon na mag-work sa akin. Kukunin ko si tita. Pero for the meantime, iyaano ko siya, natutulong siya kasi napapagod ka na rin sa akin, di ba? Sino naman? Tapos, parang nahirapan ka na din, parang time sa sarili mo, ganun. Pero ang pinaka-reason talaga, kung ba't ko kinuha si tita kasi buti nag-offer siya sa akin ng problem niya. Plano ko na talaga mag-baby. Okay. Kay tita ko unang inamin kasi kailangan ko siya. Tapos sa'yo ko unang sinabi. Kasi kailangan mo malaman kasi bakit sila nakakwarto dito. Pero kung ang totoo, ayoko talaga sabihin. Dapat muna. O bakit na ka? Ano ka talaga gusto ko talaga magkaroon ng Tyrone. Ano naman? Nasa tamang edad ka naman na. At alam ko naman hindi mo kakayalan. Pag siya ako pinalaga, ano mangyayari? Tunyang putang ina naman. 2 taon ka nang matapang nun. Sobra ka na. Diba? Yung bukod kakarig ka nga, matapang ka na. Ako na lang kasi kasuin mo, Mikmik. Pag nangyari yun, si tita, papatulong ako sa bata kasi hindi ko talaga kakayanin. Hindi mo talaga. Siyempre, kaya yun. Kailangan ko ng siyempre, wala dito nanay ko natutulong sa akin, gano'n. So si tita na lang, kakita ako magpapatulong. Happy ka? Oo naman. So yun guys, documentation to eh. Si Mikay ang unang nakaalam. Kaysa kay Mama Marie. Kasi wala si Mama Marie. Nasaan siya? Batangas! Nasa Batangas siya ngayon, Mi. Pag-aalaga na. So malaking step to sa buhay ko. Hindi, si Ika rin. Gusto ko nandito rin si Ika. Pero may kalaro din si Tyrone niya. Diba? Happy nga si Tyrone niya. Oo. Naiiyak. Hindi kati. Nag-ano ko ng
Wala lang, naano lang ako kasi parang tagal ko naman na din itong pinag-iisipan. Meron dapat akong operation sa boobs, hindi natuloy. So, hindi ka na magbubobs? Mag-boobs pa din ako. Pag nanganak na ako. Dito ka na ng pills. Ang katinong ng mga keme sa mata. Sobrang gulo ng emosyon ko kasi akala ko nandun ako para alalayan si Tonyang. Tapos, pagharap ko, nandun si Tyrone. Sobrang saya ng puso ko kasi nakita kong okay siya, nakita kong safe siya. Tapos nakita ko kamukhang-kamukha talaga siya ni Vince. Sobrang happy ko para sa kanila kasi ang tagal nilang inantay to. Ang tagal na pangarap to ni Tonyang ko. Kaya ang saya-saya ko. At syempre, natupad na rin yung gusto ni Tyrone niya na magkaroon siya ng sarili niyang kapatid. At sobrang masaya ako kasi merong bagong baby na hindi galing kay Papi. Ang sarap-sarap sa feeling. Ito ka, talikod ka lang. Natatanda mo yung moment na ginagawa sa'yo ni Tony na ikaw lagi yung mauna. Kasi ganun yung pagmamahal niya sa'yo. Tingnan mo yun. Nanganak na. Hindi mo na pwede lapitan masyado, ha? Andun sa recovery, bawal pa siya puntahan eh. Congrats. Sabi kasi sa akin ito, hindi kasi niya kayang kumilos ngayon. Gusto niya kasi yung panata na ikaw lagi makakaalam. Ikaw una laging makakaalam. Thank you. Same sign ng pagmamahal niya sa'yo. Ikaw pa lang una nakakita kay Tyrone. Hello, Tero. Hello. Hello, Tero. Ang bilis. Kausap ko na siya kagabi. So wala pa kami kung sinasabihan, ikaw pa lang. So kahit kay Papi pala mo, wala kang sasabihin. So dito to yung mga kinagwento ko sa'yo kanina, gawa-gawa lang yun. Tanganak na talaga si Tony. Thank you, God. Hello, anak. Congrats po. Thank you po. Congrats po. Tita. My God, grabe. Ang bilis. Yung siya, naghihirap ko lang kinuha sa kanya, B. Sabi ko nga magpaprotesta ako pag di ko kamukha eh. Sa lahat ng iyak ko eh. Hala ka. Ang ina may bagong baby na ulit. Hindi na galing kay Papi, yay! Thank you kay Tonyang kasi isang malaking privilege para sa akin yon na sa buong Tora family. Sa akin niya, unang pinakita si Tyrone. Masaya ako kasi kahit na ang daming naging stress na nabigay ko sa kanya nung nagbubuntis siya, mga pag-iiwas ko sa kanya, yung mga pagtatago ko, at kahit iniwan ko siya, pinanindigan niya pa rin na kahit anong mga naging kasalanan ko sa kanya, gusto niya na sa akin pa rin unang ipakita yung anak niya. Kaya, Tonyang, salamat. Salamat sa isang malaking privilege na binigay mo sa akin. Habang buhay, kung ipagpapasalamat sa yun. Kasi, di ba, sino ba naman ako para sa akin maipakita yung anak mo? Kasi pwede namang kay Tyrone niya, pwede namang sa ate mo, sa pinsan mo, pero sa akin. Kaya, salamat. Salamat sobra. At salamat din, Vince, kasi pumayag ka. Ayun, naiiyak pa rin ako kasi kung sa tingin ng iba parang, pinakita lang naman sa'yo. Hindi, para sa akin malaking bagay yun. Kaya thank you, Tanya. I love you. Ang simple kung papakinggan mo, pero ang magical. Kasi kanina lang, umalis kami, buntis pa si Mami. Tapos, bumalik kami sa room, nanganak na siya. Ang lit na ng tiyan niya, nakalabas na si baby. Parang, ganun lang. As in, isang snap lang, nagbago ang lahat, ganun. Tapos, siya, ang tapang niya. Sunod lang siya, kalmado lang siya. Tapos, ganun-ganun lang. Andito na siya sa tabi ko. Hawak nga ako ng hawak eh. Gusto ko na agad siyang mabuhat. Watch out lang po sa kasi po siya, minamonitor po yung sugar niya. So, kailangan po tuloy-tuloy po yung
Pinapunta nila ako sa ospital. Kasi daw, baka daw mapaanak na daw si Tony. Tapos, kailangan nila ng tulong pag nagkataon. Welcome home. Say hi to baby Tyrone. Oh my God, totoo ba? Oh my God! Ang grabe! Una yan dinede yung dede mo. Oh my God! Ang grabe! Hala! Hala! Oh my God! Ang cute mo naman! Oo nga ni Vicente. Grabe yung mask na grabe. Tataranta siya. Ang bilis mo naman mga anak! Kalami! Hala ka! Vicente ka ba ka mo? Mukha ko, di ba? Hala ka! Bumili lang ako ng kwek-kwek, lumabas ka na! Naitawid! Dawit na. Kamusta ka? Okay lang. CS ako. Ayun nga, nakita ko nga eh. Congrats! Sobra ka, sobra! Naku, Diyos ko po! Ano feel na may baby na hindi mo naman anak? Pwede mo kasi hindi naman iyo. Naiyak ako dito! Hindi naman ako yun. Ang maganda kasi sa kanilang dalawa, parehas 26, parehas Year of the Dragon. Oh my... Oh, yun o. Jesus, parang puti! Ay, gusto natin medyo. Sige, medical. Tatry nga tayo. Gutom na ikaw. Siyempre, super shock ang akla, di ba? Mama mo, nagko-contract lang daw, nagna-non-stress test lang daw sa baba. Tapos, itong si Mikay talaga, ay, ate ko, ang galing talaga niya magtago. Pinabili-bili pa niya ako ng mga kwek-kwek, tapos mga penoy-penoy. Sabi pa niya, gutom na gutom ata si Beans. Bumili ka ng madami. Siyempre si Akla na pagastos ng sobra. Tapos pag akyat ko, di pala nila kakain kasi nanganak na pala. Pero sobrang emotional ako kasi dahil nung una talaga parang prank. Hindi talaga to totoo. Ganun yung nasa isip ko, girl. Wala, nilamon na ako ng pagiging emotional. Alam mo na. Postpartum din kasi. Akla, kakapanganak ko lang din. Baka nakakalimutan nyo. Kaya todo cry ang ante mo dun. Sobrang saya ko. Sobrang nagigigil ako. Gustong ikis yung bata. Gagantihan ko lang si Char, Tony, Char lang. Nagets ko siya. Nagets ko yung gigil ni Tony na ganito pala pag hindi mo anak. Pag hindi ikaw yung bagong panganak, tapos may baby, parang, gusto ko lang, ganun yung mga singit-singit. Gusto ko siyang panggigilan, gusto ko siyang amuyin. Pero the inner mommy in me, you know, I got to respect their boundaries. Huy! Pero yun, super saya ko. Sobrang ang tagal kong inintay itong moment na to. Sobrang galak ng heart ko. Kasi, ang pag-a-adjust ng girl na ito. Tingin ako ng tingin sa kanya. As in, hindi ako nagsasawa. Ang sarap-sarap lang niyang titigan. Kahit magdamag pa. Tapos, napansin namin na may siwang din siya. Parang kay Ate Marie at kay Tyrone niya. Sipin mo kaming mga magulang ni Tyrone, wala kaming ganun ni Mami. Tapos, yung bata, meron. Makikita ka na ng ate mo. May siwang dito. Oh, pala sila may siwang. Ayun o. Di ba, Vince na Vince? Ang haba ng sigit ba gano'n? Oo. Tsaka yung alam mo yung pagka, ng nose mo dati, yung pagka gano'n. Yung nakaganon. Oo. Kalbo ba siya? Kapal buhok? Kapal ng buhok. Pati kilay. Yung kilay na kilay, pag-spy, putang makapal. ina mo sabi ko si Vince to. Sa wakas nakarga na kita, anak. Opo, eto na po yung mga kinain ko nung buntis ako. Ikaw ang gulaman, ang cheesecake, ang halo-halo na gusto ng mami. Ikaw yun. Ito mo, ang pisngi-pisngi mo. Pero sobrang sinito ka. Grabe ka naman. Kapal naman ang kilay mo. Wala ka namang itinira naman sa akin. Nakamukha mo sa mami. Kasi nasa tiyan kita, sisipa ka. Isang sipa na naman ang sipa. Yan ang gusto mo. Parang hindi pa din ako makapaniwala na meron na akong mini-me. Diyos ko po, kahit yung pagkakasingkit at pagkakakat ng mata nakuha sa akin. Kamukhang kamukha ko. Ang unang titigan yung dalawa. Ano? Parehas kayo singkit, ano? Ay, di ako nag-smile ka pa na. Tinilatan kang bigla. Sobra naman. Mukhang gusto na.
Kakakain lang nito, ano? Ay, sino ba ako? Oo. Ay, sino ba ako? Sasabi. Sumasagot. Ito. Ano yun? Sobrang singkit nito mo. Wala na, nakipagtitigan na yan sa'yo. Nakipagtitigan na. Di wala. Doon siya nakatingin sa phone. Tumatitig talaga sa kamukha niya, oh. Sino ba yan? Yan ba yung daddy mo? Tumawag po sa akin si daddy tapos sabi niya, punta daw po ako sa hospital. Mag-vlog daw po ako noon na dinala ko si mami. Hi, baby ko. Hi. Sino yan? Kapatid mo. Totoo ba? Si Megan, si Bebang? Ano? Totoo ba? Oo. Wait lang. Totoo ba? Kapatid mo. Malapit na si mama ko. Malapit na. Kapatid kayo. Rescue 26. Totoo ba? Totoo ba? Kapatid ko yan. Lapit mo. Eh, kapatid mo. Hindi yan si Bebang. Anak, tigil mabuti. Kamukha ni daddy, tigil mo. Naiiyak ako. Yes po. Kamukha ni daddy. Eh, tigil mo kamukha ni daddy. Ito ba yan? Ayan, ito na yung tahi ko dito. Nakakateter na sa Nakakateter mami. ako. Diyan na iingin. Safe siya, Daddy. Safe sa Safe siya. Happy ka? Kapatid na ako, Daddy. Daddy. Ano ba? Ay, kasi kapatid mo. Dito ka, tigil mo, tigil mo. Ano? Titiro. Tigil mo. Parehas kayo may siwa. Anak, may siwang. May siwang. Yes, parehas kayo may siwa. Totoo ba, Mami God? Yes, anak, parehas kayo na 26. 26. Yes. Kaya naiinis ako pag umulaan. Oo, anak. Bakit ka pa bigla na cesarean po? Kasi yung ulo niya nandito pag ganun siya. May tawag dun eh. Anak, sinadya talaga namin ni mami na 26 kayo. Oo. Parehas kayo yung Year of the Dragon. Parehas kayo 26. Parehas kayo ng dragon. Tingnan mo kamukha ni daddy, oh. Gusto ko na awakol. Galing ka sa labas. Bawal pa din masyadong hawakan si baby. Daddy, Daddy. Mag-lockdown. Hindi ka na buntis. Oh my God, Daddy. Sobrang saya ko po nun na hindi po ako naniniwala kasi baka si Bebang lang to, baka hiniram lang nila yon yung baby. Tapos bigla na lang talaga nag-sink in sa akin na, oh my God, ate na ako. Tapos sobrang hindi ako makapaniwala na si Tyrone pala yun, siya pala yung in-stress namin. Pero sobrang saya ko pa rin po talaga kasi may kapatid na po talaga ako. Thank you, Mami! Thank you, Daddy, kasi binigyan niyo na po ako ng kapatid na makakasama ko po. Nasa kotse lang po kasi ako noon. Tapos, sabi po nila, akyat daw po ako. Tumulong daw po ako sa pagbibideo. Oh my God. Oh my God, Mami. Hello, Ate Ika. Oh, sumibig ka lang. Kasi bawal pa itong hawakan ka. Oh my God. Ate. Oh my God, napaka-cute, Mami. Yan yung muntik may pake, yung pinablik mo. Yung business mo, yung butik malaglag, di ba? Hindi ko ma-explain yung nafe-feel ko nung mga oras na yun kasi hindi ko in-expect na lumabas na si Baby Tyrone. Napapaisip na lang din po ako nung mga oras na yun na siya yung nasa tiyan ni Mami. Siya yung sumisipa, na siya yung nandun nung na-stress ko si Mami. Kaya babawi po si Ate Ika sa'yo. I'm so happy for you, Baby Tyrone! Welcome to the world, Baby Tyrone! Nako, sabi ko talaga kay Mami, pwede ko po mabuhat yung kapatid ko. Oh my God, Tyrone. Anak, walang kikis ha? Yes po. Saan side gusto? Dito po. First mo at ni ate. First mo.
Magkaiyak ka na kasi. Ay, sus, Nag-i-smile naman sa ate. Sa ate yan. Niyak kasi ako. Alam ka na, oo. Ikaw pala yung in-stress namin. Hi, Tyrone. Ano yung mga white sa ilong niya po ba? Ha? Ang normal lang sa baby na. Ang mga pores nila. Di ba balot na balot sila sa puti? Pag sa'yo may ganyan, white heads na. Mami. Ako talaga nag-drive nun para sa mga bata nang makapunta ng ospital. Pero sabi nila nung una, bawal daw ako umakyat kasi masyadong madami yung bisita. Tapos tumawag sila na pwede na. Ulo! Ay, naman sa wala. Di ba? Yun. Tulog na ako bigit eh. Ganun mo sa pala. Bigit naman yan. Patingin dyan mo. Isa ko. Ay! Di ako, parang di ako naniniwala kasi baka mami sa ibang baby eh. Ay ko. Hindi, anak ko mukha ka ito bigit eh. Ano na sa kanila? Gising ka? Oh my God. Oh. Nagmamigad ko. Malambot siya pa pero mami. Kailangan lagi din ito. Ate Marie, pakigalaw yung baso. Matanda pa na isang taon si Toto, di ba? Imagine ko bigyan nagsusuntukan sila. Suntukan sila, gagi Tuwa talaga yung suntukan niya. Suntukan yung sila. Suntukan, nasama kami ni Ate nagbibigay. Hello, wala tapa yung suntukan niya. Ate ko, nagsuntukan sila ulit ng awatin. Bakit hindi ko... Dami mo din mga tenga. Tapos kami nagsuntukan ni Ate. Hindi lang ako eh. Masaya ako kasi, after 12 years, nabigyan niya din ng kapatid si Tyronia na matagal na niyang hinihiling. Ayaw ko pa po talaga umuwi nun pero kailangan na daw po. Bye-bye na. Bye-bye na. Bye-bye. Parang ayaw mo na umalis, anak ah. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye. Chat na lang kita dati kung pwede yung panoorin. Yes. Thank you. Bye-bye. Ang busy ng lahat ng Toro family parang walang kumakausap sa akin. Syempre, go on ako sa buhay ko. Ay kahit mainis kayo, wala kayong magagawa kasi lagi ako mag-e-entry ng totoong nangyayari sa buhay ko. Hindi na nga lang na siya, ano. Sabi, mawawalipat ko magpapakita ng buong mundo. Madalas, tinatawagan ako ng ka-exclusive ko bago siya umuwi. Nag-crave ako ng burger. Bumaba na ako para salubungin siya. Kaso, nagulat ako kasi hindi man lang niya ako sasamahan kumain. Kasi pagod na daw siya. Kaya nagdabog ako, nalungkot ako eh. Umakyat na ako sa kwarto ng naiinis. Tapos, kinain ko na lang yung burger. Nag-chat ako, tapos sininlang ako. Kinabukasan nun, aalis kasi kami. Nag-message naman siya sa akin na nainis lang talaga siya kasi pagod siya. Nag-sorry na lang ako. Hi! How are you? So, nagtampo ka nga sa akin nung hinatidan mo akong pagkain? Oo, binagsaka mo may pinto eh.
Tantrums lang yun, hindi ako nagbagsak ng pinto. Paano pag binato ko yung pagkain? Okay, tantrums lang din. Hinulog kong ganun. Pero hindi ko naman sinasadya, parang gumanon lang yung kamay ko eh. Gumanon lang naman yung kamay ko. Kuwawa naman. Pero nag-sorry ako sa'yo. Hindi ako nagtampo. Ano, nainis ka? Oo, nainis lang. Pero hindi ako nagtatampo. O bakit sinin mo lang ako? Kasi baka may masabi ako hindi maganda. Nagpalamig muna ako. Okay, sige. At least okay na. Okay na ba tayo? O kumain ka ng burger. Oo. Tsaka pinadalan mo ako kahapon ng ng corned beef pandesal. Yes. Thank you for that. Sabi kasi ng doktor, makakatulong daw agad pag nakatayo na si Tonyangko. At makapaglakad from operation na gumaling ka agad. Okay. Sarap ka pala. Sakit tinig. Ayan. 1, 2, 3. Okay. Kayo ka lang muna. Okay. Hindi na. Ilalim lang. Sige. Sige lang. Dahil lang. Ay, nangihina ako. Yay, nakahina ako. Pinilit mo yun eh. Joke lang. Okay. Deep breaths lang. Nasanay na rin kasi ako sa mga opera ko. Alam niyo naman, papunta na akong robot, di ba? Na kailangan ko makaihi, tae, tapos lakad-lakad. Kahit yung konti mapunta ka lang ng CR, malaking bagay yun. Para saan yung bato, ha? Tapos ang kulit pa rin ni Tonyangko. Parang wala lang Unang araw na kasama ko yung mag-ama ko, na nakikita ko sila sa harap ko, ang sarap-sarap nilang tignan. Ang sarap-sarap sa mata. Yung nanay mo naglayas. Nag-drive ng jeepney. Pabalik sa'yo ang trip. Trip sa akin. 3 months na buntis. Sinampal ako. Kasi may humawak sa akin sa event. Ayan. Kamukha ka na tuloy. Mukapanood mo lang lahat ng CCTV. Paano ako lumuhod tsaka umiyak sa nanay mo. Ito yun. Dati natuloy yung brief ko. Naiwan pa sa bus. Pumutok lagi. Pumutok mo na. Lagi yun. Kay Happy, kay Toto, kay Bebang. Lagi ako yung tutanong eh. Maganda ang posisyon sa'yo. Nakawa. Kasi Tyrone. Hindi ako. Alam na kasi yung boses mo niya. Parang kamukha ni Malop ito. Pinagliyan mo yung pisilwa eh. Oo, pinapulot yung videos na. May kasabay ka na magpa-barbero. May kasama na ako sa suging buli ng sapatos. Umiti. Ang dami yung tawa sa akin. Sarap lang yung titigan. Anong pakiramdam na may hawak kang mini-me? Kaya makapaniwala. Dati umaalag lang to sa wetlog ko eh. Ang nagsasayaw ako na sa itlog ko lang to. Ito na sa ngayon. Ano mo na si ano? Si Dodo po yun. Si Dodong. Si Dodong. Si Dodong yun. Wow. Reklamo sa akin, wala kang choice. Anong nakakasama mo ngayon?
Sa ganitong panahon talaga ako makakabawi kay Tony. Sa lahat ng stress na nabigay ko sa kanya, ako na talaga nagsabi na hindi na muna ako uuwi. Eh di hindi rin ako uuwi. Kahit hindi ka naman talaga tumutulong sa pag-aalaga ng bata. Andito ako para tumulong sa pagbuhat kay Tonyang ko. Hindi mo kaya yon paping payatot. Ay, grabe siya, oh. Laki ng braso, oh. Wala nang wata-wata yun. Wala ka nang wata, tama joy-joy. Tama joy-joy. Ano gusto mong dumede? Ano? Itim tapos, eh. Oo, tapos eh. Ay, sus, nabitin na. Gusto ko. Sabihin niya, wala nagbibis sa kami mo. Nagliit na siya, nagliit. Sabi ni Happy. Oo. Uy, ang baby. Ang baby. Pero ang totoo niyan, natutuwa din ako kay Papi. Kasi may silbi din sa wakas yung pag-anak niya ng pag-anak. Magagamit din. Dahil wala pang lumalabas na gatas kay Tonyang ko, colostrum niya na naipon sa ref, ang pinadede na muna kay Baby Tyrone. Huwag mo kainin yung kapay mo. Huwag mo kainin niya. Wala pang lumalabas kay Mami. Oo. Yung gatas mo na ni Papi, inumin mo ha. Oo, gatas mo na yun ni Papi. Gatas mo na ni Pampi. Oo, yan. Oo, yung gatas mo na ni Pampi. Ayaw ba yan? Napupups ka ba? Tungkol si Tuyoy. Ayun na. Ayun na po. Ayun na po. Napapansin na kasi ni Ate Marie na parang wala kaming lahat. Walang paramdam at hindi sumasagot ng tawag. Kaya, nung binaba si Baby Tyrone noon para i-check up, tumawag kami sa kanya. Bored na bored ka, te? Bored ka? Bored na bored. Sobra, naawa na ako sa sarili ko dito. Mag-isa lang ako. Hindi ako lumalabas. Nandito lang ako sa loob. Minsan, binibilang ko na lang yung mga plates ng kortina o minsan gusto ko na lang kaldagin yung kortina, pati yung sopak, pati yung mga unan dito. Binibilang ko na lang yung bulbul ko isa-isa. Ate, pagka kinaldag mo yun, may access ito ni sa CCTV, upload niya agad yan. I'm just kidding. Hi, I'm Marie. Araw-gabi, soy ng panty. Hi, I'm Marie. Nagkukunat na ang aking... Putang ina nyo, ang aking kifi? Tigilan ninyo, hindi na kukunat ang kifi ko Si Marie naglalagas na yung TV. Wala akong sinabi naglalagas. Paano yan? Teka, pag naglalagas ka na, tapos pagkakain ni Erwin, pag ngiti, puro buhok na ibibig. Uy, ang sakit sa tenga. Hindi nag-iisip ka yan. Pagkain ni Erwin, magkangiti sa'yo, puro buhok na dito. Conservative yung tao, yung ganyan eh. Conservative ka rin naman, pero wala na ngayon kasi bayong-bayo ka na eh. Vicente, ba't mo ba iniisip na bayong-bayo ako? Paano? Binagsak mo yung gate, tapos ikaw din maghahabol. Ang hirap. Kasi galing sa sipon si ate. Ayoko naman sabihin agad sa kanya or ipakita lang si Baby Tyrone basta-basta sa video call. Kaya eto, tamang panggap kami. Hello, te! Ganon. Ate Marie, kailangan magaling ka na ng November 1 na kasi magbubunutan na tayo sa November. Bukod sa mag-prayer tayo, alam mo na yun. Magbubunutan na tayo pang Christmas party. Pinipilit ko naman gumaling eh. Kaya nga, mas mag-ano ka pa. Ano ka ba? Hindi ka gagaling pag puyat ka ng puyat? Kaya nga eh. Kasi... Natulog ako buong araw kahapon. Kaya... Pares tayo, bagsak din ako. Bagsak ako, tawag dito kasi nararamdaman ko na yung ano ko. Kaya ngayon, nakabenda ako ng sobrang bed kaliwat kanan. Ngayon, nararamdaman ko ng makati. Kasi maluwag na yung benda ko sa ano. Sobrang katin ng dalawang braso ko. Pero pinipilit kong hindi maging Disney princess. Kaya nga, ang sinasabi ko lang para sa November 1 kasi bubunutan na tayo. Magmamask na lang ako kahit na magaling na ako. Eh, prayer ka kasi yung pangit na may pas na gano'n. Sa reality, bunutan lang. Di ba yung pag may bulkit, yung reaction mo, yung importante? Sige. Meron akong ipapakita sa'yo Sinend ko to sa'yo kagabi, pero inansend ko. Madaling araw na. Kasi ayoko mabad trip ka. Sabi ko sa personal na lang. Okay.
Nag-i-scroll kasi ako sa TikTok noon. Tapos, nakita ko na may katabi siya sa harapan na babae. Kaya kinonfront ko siya. TikTok? Oh. Sino yan? Jorly. Tapos ako. Ah, okay. Jorly. Ah, okay. Pinsan mo. Galing yung natulog ako, Nova. Okay. Papunta kami ng time. Nag-drive kasi nagsiscatter ako. Nagulat lang ako na may katabi kang babae sa harap. Di mo kilala yung buhok ni Jorly? Hindi, mali ko, Boblan. Jorly, Lagod ka. Bakit? Pati pinsan ko, ha? Hindi, nag-ano lang ako. Hindi nag-upload nun. Mga tao sa likod mo. Sino ba nasa likod ko nun? At anyways, basta I'm just checking kung kung may kumuha. Halatang ikaw eh. May katabi kang babae sa harap. Inalam ko lang, pinsan mo naman pala. Wala bang, Hindi, shut up na ako. Hindi ba kami nag-uusap dun sa video? Hindi mo nasabi na pinag-drive ka ng pinsan mo. Ayun yung araw na, ayun ba yung meeting yata? Yun yung meeting. Okay. Tapos sabay-sabay kami pumunta ng Tides. Oh, at least, di ka mag-anak mo. Hello. Ano, excited ka na? Bumalik talaga ako kinabukasan. Sobrang excited po talaga ako kada gumigising. Kasi alam kong makikita ko yung kapatid ko. Basta mami niya sakto. Mami. Ay, parang yan. Ay, mami kong hindi na buntis. Hindi mo lang alam, buntis ako ulit. Mami. Bakit? Mami. Meron Ako kayo lang. sa buntis anak. Alam mo sino? Si mami. Ba't parang nauuta ka? Nakalingko ba kayo? Dati naghapon po kaya kami kasi. Mag-alcohol ka. Ayan. Sige na. Wait lang, ito po. Patiin mo muna kasi medyo amoy chlorine yan. Dito ka na. Saan ka? Sige, abo ka na anak. Kaya po na lang. Saan ba na ako? Mainit siya. Ha? Mainit? Wait lang, ma'am. Red. Kahit patagilid ako lang. Gago, ano siya mag-swimming? Sa harap niya. Paganto? Oo. Ano mag-swimming siya, Mick? Sandal pang kita. Tanga, ginawa. Bumalik ko. Siyempre yung bata sa harap. Naglalagay ko sabi niyo, oo. Sa ilagay mo, isot mo kayo talaga pag ganda. Mami, kaninong lips to? Kay dati talaga. Pinari Venus. Mami. Yan pa ako na. Hindi pa mami kasi baka sa'yo. Anak, tingnan mo buti. Hindi yung parang kay Happy, tsaka kay Babe. Lalabas pa yung totoo dyan, pero kasi baka lumalabas pa yung pagtitigib. Sobrang pula niya. Ibig sabihin, maputi siya. Mami, hindi ka na buntis. Hindi ka na buntis. Mas masaya ata sa hindi ka buntis eh. Sobrang, kasi hindi ako nagiging nanay sa kanya. Ako yung nagiging baby. Sobrang gusto na yung strong na ako. Pero ganito, ganyan mo nga gano'n. Saka mami, na-miss ko ako yung baby mo, mami. Sabi, nanay na. Happy ka yan sa kapatid mo ganyan? Happy ba siya sa'yo? Mami, dati. Ang pisnini tayo nun. Yung gumano na dati. Talaga. Paano siya nilabas na ito? Mami, ang pis mo. Anak, pag nakita mo yung siwang mamaya. Hindi ito. Hindi, para sa kayo. Meron ka. May siwang ka pa ba? Gumano na. Meron pa ba? Dati hindi naman po yung mawawala. Eto na, nawawala na. Nag-aware off na yung anesthesia.
Habang lahat ay tutok kay Baby Tyro, ako naman, sinabi ko kay Mami na, Mami, dito lang ako, sa'yo lang ako magpo-focus. Aalagaan kita. Nasasaktan ako na nakikita ko si Jowa na nahihirapan. Kung pwede lang, ako na lang yung sumalo. Ipasa na lang sa akin yung sakit na nararamdaman niya. Gagawin ko. Kasi kadalasan, hindi ko nila lahat pero karamihan, yun ang hirap sa ibang lalaki. Or, kung di mo lalaki, ibang partner. Normal na magkaroon ng postpartum ang isang babae sa panganganak. Ayoko lang talaga kasing mangyari kay Jowa yung mga napanood ko, mga nabalitaan ko na matitindi talaga. Kasi napabayaan sila ng mga partners nila. Hindi porket may anak na ulit kami ni Tony, papabayaan ko na siya. Hindi porket nagsilang siya ng another baby namin, hindi ko na siya pagpo-focusan. Hindi porket nagsilang siya ng anak namin, tsapwera na siya. Kung kailangan ng alaga ng baby, kailangan din ng alaga ng mommy. Kung kailangan ng baby ng magulang, kailangan din ng babae na may partner sila. Gusto ko maging andun ako para kay Jowa. Gusto ko maging andun ako hanggang sa ikaayos niya. But, don't get me wrong. Hindi ko mapabayaan ng anak ko. Hindi. Of course, automatic na yun. Aalagaan ng bata. Aalagaan ng anak. Pero, dapat automatic din na aalagaan mo ang partner mo. Yun lang. Nag-share lang ako. Kung hindi na mahihinto ang trabaho nating mga magulang na maging magulang sa mga anak natin, dapat hindi rin mahinto ang trabaho nating maging partner sa mga partner natin. Nakakatuwa kasi may sinusulat na akong ibang pangalan na. Hindi ako sanay kasi Tyrone na lang ako lagi. Tyronia Fowler. Ngayon, Tyrone, Valentine, Fowler, Flores. Kasi di ba yung mga fans madalas pagsamahin yung Fowler, Flores, Fowler, Flores. Pero ngayon talagang legit to sa papel na magkasama yung apelido namin ni Jowa. Tapos andun ulit yung pangalan ni Tyronia na Tyrone din. Natutuwa lang ako sa mga ganong small moments para sa ibang tao. Pero sa akin, big moment ko yun. Parang lumalaki yung mata niya everyday. Parang hindi ko na siya mukha. Parang kamukha na ni Happy. Si Harvey ba tatay yan, ba? Oo, na naman. Hello, ang laki ng kamay oh. Hindi ko kamay yan, ma. Liit lang ng kamay ko eh. Nakakatakot pa. Talaga ba? Pero malaki. Sige mo. Mapagtitigan ka mo. Mo, binubombastic side eye. Sinisip. Sinisinok na kasi. Kaya sinisinok siya. Bango mo. Ito ang pinakabaho. Takot ako sa ulo. Hindi, dito may tapat. Ito na ako lang. Amoy CS. Laki ng paa niya ba? Ganda ng daliri. Sa paa. Slay. Pamodel yung paa. Balikan sa sandali. Diba gusto niya yun eh. Ikaw pala yung sumisipa-sipa sa tiyan. Ang susipa na naman. Laki ng paa oh. Grabe. Anong feeling mo? Arak mo yung hawak mo ngayon? Anong feeling? Masakit sa tahi. Pero masaya. Namiss ko si Tyrone after 12 years na may nahawakan ulit ako na galing sa akin. Ilong ko yan yun. Nakahawak lang siya sa akin. Nakuha din ni Ika Joy. Nakahawak din ni Ika. Parang galing pa rin sila may siwang ni Tyrone niya. Boss? Boss. Ano napapalayaw niya ate dyan, no? Kita ba Choy Choy yan? Si Choi? Choy. Ay, ang sarap-sarap ng amuyin. Susulitin ko talaga. Ang cute ng mukha kasi walang nakuha sa akin. Grabe yung galit ko kay Vince. Halata. Kitang-kita. Kita nyo sa mata pa lang, be. Diyos ko, Vince na Vince. Vicente.
Kailangan mag-phototherapy ni Baby Tyrone or blue light. Paiksiin natin para mas madaling intindihin. Yung blue light na yun kasi, kailangan siya sa mga babies na nahihirapan magpa-araw. Lalo na kapag ang panahon ay talagang hindi maaraw or tagbagyo, ganyan, tag-ulan. So, ganun ang nangyari din kay Dodong kasi dati. So, kailangan natin magpa-araw para hindi maninilaw. Kasi meron tayong tinatawag na bilirubin. Yung bilirubin kasi sa katawan ng baby, yun yung responsible para sa paninilaw. And kapag nasobrahan yung bilirubin na yun, maninilaw ng sobra yung bata, magkakaproblema sa dugo. Gets nyo? Kaya talagang sobrang importante ng pagpapaaraw. Dahil nga maulan at hindi talaga tag-araw, nag-phototherapy kami or nag-blue light muna kami para maiwasan ng komplikasyon at hindi rin mukhang dilaw na dilaw pa yung baby. So, ayun siya. Nag-require yung doktor ng at least 8 hours na mag-blue light kami. Siyempre, in pain si Tonyang ko. Andun ako para i-relax din siya at makatulog siya kasi kailangan niya din magpahinga. Kaso ganun din, umidlip lang. Tapos maya-maya, hirap pa nga pero nagtatrabaho agad si Tonyang ko. Ang hirap talaga pag career woman ka. Kapapanganak mo pa lang pero iniisip mo na agad magtrabaho. Mas lalo ako mapipilit na magtrabaho kasi may bago kong future na dapat i-guide na dapat i-secure. Don't worry, konti lang naman yun. Hindi ko sasagarin yung sarili ko. Another day! Yay! Dadalo ulit ako sa kapatid ko. Pag umiyak eh, maalala. Ang totoo po niyan, ino-open din po sa amin ni Tyrone niya na namimiss din daw po niya si Tito Vince. Kasi pag wala daw po yung daddy niya, ang lungkot po sa bahay. Ganyan kalit yung dadaanan mo. Ano ba nakikita ko? Pero nag-ship doon na rin ako sila ng Sino ka mukha? Sino ka mukha? Hindi ko pa alam. Pero sa buhok si daddy. Di ba gigil daw ako sa pisngi mo nun? Ang ganda na yung face ni Mami. Subukan muna ko. May dimples din daw, sabi doon ni Papi. Dito kanina. Dito. Kasi yan sila ni daddy. Siopaw na po na. Walang siopaw? Paano ka malaking siopaw? Alam mo, Mami, yung alive na siopaw? Parang siyang ganun. Tumingin na sa'yo. Yellow pa yung ano dito. Kaya tayo nagpapailaw. Ano yan? Kumukulot na ako. Ba't kumukulot ang noo? Ang gaganon. Daddy, masungit ka sa akin. Dapat siya na ka. Ba't ako tumak mo, anak? Nakakasi siya na ka. Sabi mo ka ng siopaw. Nag-i-smile na. Pakita mo naman siya ng ngiti, anak. Pakita mo. Smile ka na. Sige na. Nagigigil si Tyrone niya. Kagabi mas solid yung ngiti niya, papi. Pakita mo ng ngiti ate mo. Please. Smile. Ay, inirapa ka, daddy. Kumuro-muro yung mata niya. Sabi niya, Mami, ganito. Ayun. Daddy, hihila mo pa yan. Ano kay tayo? Ay, sobra. Kasi yung mukha nito, anak. Gusto mo na siya hawakan, Mami. Grabe, sobrang nakakagigil si Tyrone. Ang cute niya talaga! Talagang persistent si Mami na mapa-breastfeed niya si Tyrone. Kasi second day na po, pero wala pa rin pong lumalabas sa kanya. Nandiyan mo pa. Sige pa. Tawag niya ako. Ayaw na. Minumusukan na. Chocolate yan. Tempurado. Ayaw. Busog kasi. Ayaw niya hindi ko yung gawin kung naman ang dumede. Ayaw niya na. Parang gusto na opera Nga eh. Huwag mo natin pag-doctor siya. Ikaw, gutom ka ba?
Sobrang thankful ako kay Mikay and kay Papi. Oo, alam naman natin na nabigyan nila ako ng stress nung buntis ako. Pero ngayong nanganak na ako, sobrang inaalalayan nila ako. Hindi lang na-videohan lahat, pero grabe yung teamwork ng Team Cavite kung tawagin namin. Dati, si Visa nakatutok sa akin na isang topic ko lang gising na kaagad para asikasuyin ako. Si Mikay na lahat ng errands, pag-grab, may bubuhatin, pagkain, mga gamit. Andyan siya, hindi na rin siya natutulog. Si Papi naman, sobrang hands-on sa baby. Kahit na may yaya, talagang tutok pa din talaga siya. Hindi na rin natutulog, Day. Grabe, sobrang naging magaan yung panganganak ko dahil sa mga taong to. Dahil sa suporta nila. Tapos, sinabayan pa ng ayos na alaga. Mapagpasensyang staff ng Ace Hospital na kahit in pain ako, gumagaan yung pakiramdam ko. Nakakabawas ang sakit. Uuwi na daw sila Mami Oni today. Asa na po talaga sa pakiramdam na may umuwi po na baby dito sa bahay. Ngayon, may dumagdag na maliit. Nakaka-excite po talaga. Dati kami lang yung kakwentuhan ni Mami. Ngayon may dumagdag ng maliit. Ayan na, kalat na natin ang balita na nandito na si Baby Tyrone sa bahay. Kaya i-surprise na natin si Papa King. Hi! Sino ka mukha? Uy! Wala sobra. Pitlak naman ako. Ang asat sa diba? Oh, tulog ka. Gisingin kaya kita. Gising. Gisingin kaya kita. Sino ka mukha? Gisingin kaya kita. Okay, Trina. I love you, Trina. Look, kumukha ni Vince. Pag dumilat pa yan. Congrats, so. Nakita ka ng ice. Ala. Pag-ibig na. Anda, tito, oh. Tito. Wala, pikin pa talaga. Ay, nako, may baby talaga. Kasi sa malalaking boses. Kaya may baby ka. Ay, gising na. Gising. Wala Hindi sobra yan naman gigising. to. Antok talaga yan. Kumusta ka ikaw? Okay lang. Si Esa ko eh. Oo? Sa akin na. Kailan ba? Yung Sabado. Alam sila Harvey, sila Papi. Sino-surprise ko lang isa-isa. Hindi ba? Tulog ka, kainis naman. Latche. Well, stars lang ako eh. Gulat ako. Akala ko sabi ko, naku, baka, kasi sabi, wala magtaka doon, nagsabi si Tony ako sa cafe. Kasi, kaya pa madali ako, tumulo naman yung puso ko dito sa mga sabi ito. Dati kasi nung buntis si Tony, si Kuya King ang naghahatid sa kanya sa ospital. At kasama niyang nanganak hanggang sa makauwi ng bahay. Tumawag sa akin si Vicente. Sabi niya, sumasakit na daw yung tiyan niya. Ate, cellphone please. Ate Marie. Bakit hindi nagre-ring yung cellphone ko? Ate, sumasakit na kasi yung tiyan ni Tony ngayon. Hindi na humihinto yung contractions. Sabi ko, te, natawagan ko na rin naman na sila, Papi. Tapos, ate, ang gusto ni Tony sana bago ko siya isugod ngayon, kompleto yung Toro family ngayon dito sa bahay. Punta na. Ipapasundo kita kay Kuya CJ. May kotse ka ba? Pasando na. Oo, awagan na ako umalis. Sige na. Sige, Tawagan na ate. sa Papi, di ba? O, tawagan ko na. Ate, please ha. Tapos ate medyo may sakit ka pa, di ba? Magmask ka. Magmamask ako. Te. Hindi, walang reaction na Hindi, te. Yung, kahit malayo na ganito lang. na lang, te. Kahit yung malayo ka na lang po, basta kita lang yung reaction mo. Yung reaction na lang ng tao sa paligid. So, lang siya masyadong lalapit sa akin, sa pinto na lang yung Ate, importante huwag ka lalapit kay Tony kasi Oo, yung sakit, ha? At saka meron akong ganito. Oo. Oo. Sige, te. Ano ka lang sa pinto? Papasundo na kita, ate, ha? Sila Papi. Ano sila ba? Sige. After natin tawagan ko sila Papi. Sige. Bye, love you, bye. Come in, Ate P. What's this? Baby Tyrone. Baby Tyrone, alam mo agad. What can you say na? Can you say hi? Hi. Hi. He's closing his eyes. He's closing his eyes. I'm shy, but I know it's Baby Tyrone. Look mo si Baby Tyrone. Oh. Hi. Ay, galit. He looks like Jowa. He's going there. Wala nang baby sa tummy ni Oni. Wala nang baby. Sana go out yung baby. I don't know.
Sa bansay na doon. Baby Tyrone is my cousin, but I love him because for me, he's also my brother. We are like Mommy Oni and Daddy Harvey. Bawal daw akong lumapit kasi kakagaling ko nga lang. So, umakyat ako kahit hanggang pinto lang. Hanggang pinto lang ako kasi baka manganak na si Tony. Si Baby Tyrone na yan. Hello! Sabi ko bakit? Sorry. Ako na lang pala ito. Hello! Hello, baby! Hello! Ni baby brother na. Sorry, hindi ako malapit. Oh my God. Sobrang cute. Pinakamuka. Kamukha ako. Alam mo ba? Tatawa ka. May siwang siya. May siwang. Hi, Mama Marie. Hello. Kina Mama Marie. Dati ka lang talaga. Dito ka, Jawa. Ang itim mo! Buti yan. Buti siya, mapula siya. Ay, baby, ang galing mo. Normal? Yes. Okay lang yan. Di pag nakita mo itong dumilat, kitang-kita ko. Sobrang cute. Hello, baby. Welcome to the family. Umiyak si Mama Marie. Hala yung bibig, lahat. Ang lahat kay Vince lahat. Ang cute ng lahat. Sobrang cute. Ang ganda ng ilong matangos. Mama. Say hi, Mama. Hello, baby Tyrone. Ang pogi. Sobra. Say hi, Mama. Ay, sobra ka talaga. Ay, nagsasmile pa, Mama. Smile na, Mama. Damay mo lang nanay. Pakita ka kay Mama. Pakita ka kay Mama. Ay, ka kay Mama Marie. Oo, sorry na, sorry na. Sorry na. Hi ka na. Hi, Mama. Hello. Hello. Smile pa, oh. Minimitihan ka na ito eh. Ang cute. Hi, Mama Marie. Hello. Kailan siya? Anong araw? Ate, pagkalabas ko ng operating room. As in, kalalabas ko pa lang, gising ako. Oo. Sabi ko, diba, anong video dito? Kakahugot pa lang sa... O talaga, nakapagtsikahan ako sa'yo. Kapapanganak ko lang nun. 20. Simula nung inansahitig ka, lumabas na siya nun. Ito yun. Kakonekta kayo. Tapos diba, sibag-tsikahan. Nung manas ka na nga, ate, makikita mo talaga sa video. Hindi lang ako na video, nakausap kita. Nagka-tetris na lang ako nun. Kaya sabi ko, tatawag ako ulit, kaso na marinig ko siyang iyak eh. As in, hindi pa... Mismo te. Kalalabas ko pa lang. Kalalagay pa lang sa operating room, gising ako. From operating, nasa recovery pa lang. Nung araw umiiyak ka te. Nagkachat ka sa Ba't GC. ka umiiyak? Kasi nausap na kita. Parang ilang hours pa lang kakahugot kay Tyrone. Oo. May Sabado. Siguro ba? Kaya siguro ako Sabi ko ramdam na ate, ano sa uyak ng iyak ganito. May ramdam yan eh, sa paligid. Gusto ko nga kasi sana, sabi ko sila magaling ka na. Kaya tagal pati. Kaso tagal eh. Mahirap magtago eh. Tsaka para may inspirasyon ka namin to sa pads. Oo. Ang cute. Ate, pag nakita mo Excited ito, na ako. Oy, sobra ka talaga. Pakita mo kay ate para ibang video. Sige. Ay, ito. Masungit yan. Sobra. Lahat ng emosyon, ng galit mo, matapang siya na... Iyakin. Ate, matapang na makulit. Sabi ito umiyak. Kailangan ko na nga itong gisingin eh. Kailangan niya ng dumede. Every 2 hours ha.
Oo nga, ito na nga eh. Oh, halika na, gising na. Sobrang emosyonal ako nung time na yon nung nakita ko. Parang nung nakakita ako ng baby sa harap ko, hindi siya totoo. Baby siya na laruan. Maraming uso na ganun yung mamahalin na akala mo totoo. So akala ko laruan lang yung nasa kama. Tapos tumitingin ako sa paligid nung time na yon hanggang sa nakita ko medyo gumagalaw yung baby. Sabi ko nanganak na si Tony. Nanggigigil ako. Gusto ko talagang lumapit. Naiyak ako. Buhos-buhos talaga yung emosyon. Hindi ko alam kung saan na nanggagaling. Kumbaga, hindi ko maiwasan na mag-look back sa lahat ng mula pagkabata namin, mula sa lahat ng naalagaan naming bata ni kapatid, mula sa lahat ng babies sa family. Alam mo yun, iba talaga. And nung nakita ko siya, parang grabe, sobrang proud ako sa kanya kasi nakapag-uwi siya ng baby. Yun lang talaga yung kumbaga nabunutan ako ng samurai sa dibdib nung nakita kong okay siya. Okay yung bata. Okay si baby Tyrone. Buo siya. Yun, nagpasalamat lang talaga ako kay Lord. Sobrang thank you talaga. And sa tibay ng loob ng kapatid ko na nagawa niya yun. Pag uwi nun ni ate, nag-chat siya sa akin. Ayan yun. So, alam niyo na, huwag natin pahabain. Kung gusto niyo mabasa, yan ang screenshot. Post nyo na lang. Tapos, nag-reply ako sa kanya, eto naman yon. Gusto nyo ba sa akin? Post nyo na lang kasi ang haba. Ganyan kami ni ate. Mag-usap, ganyan kami mag-connect sa bawat isa. At ang success at failure ng bawat isa ramdam namin. At sobrang chine-cherish namin at sabi namin dinadaanan. Wala lang, sobrang proud lang ako sa aking magkapatid. Na how I wish yung iba dyan, nararanasan din nila na may ganun silang kapatid na suporta lang. At nagbibigayan kahit magkaiba kayo ng kwento ng buhay, kahit magkaiba kayo ng sitwasyon. Hello! Sino yan? Naiinis siya. Naku, wala na. Ang bagal niya na. Okay na. Bilisan niyo naman yung diaper. Ay, nabasa na to. Huwag na. Wala tayong damit. Ang tagal niyo daw. Bugnutin. Ayaw niya na mabagal kumilos. Opo. Kinuha pa niya eh. Asan yung damit? Kinuha pa ni Ika. Dapat lagi kayo may Excel dyan sa gilid ninyo. Na parang maliit na Ready na. tray. Ayun nga oh. Maliit na tray na may damit. Ito nakuha pa. Parang isang Ano mo sabi niya? Ano magagawa ko? Ganyan lang kayo eh. Ang babagal niyo. Hindi, sige pa. Parang Parang dapat pala i-reveal sa'yo nung first namin kung alam mo lang kung gaano yung namin dito. Mahina ang bagal ng bata. Kailangan mabilis kayo kumilos. Naglalutap na ako, te. Kaya mo lang, te. May pagpupilay sa atin. Hindi ako nakikipagpupilay sa inaano ko. Ayoko na nakakarinig na Ayan na. Lagyan nyo agad ng pacifier. Para hindi kinakain yung ilong mo. Tatawa na lang ako, nakikipagpagalingan pa si Ate Marie. Alam ko naman mas magaling siya mag-alaga. Pero sana itago niyang nilalamig siya, di ba? Nalulungkot ako na may sakit ako, bagong opera pa ako na hindi ako makatulong. Ang kaya ko lang naman tulong ay yung bunganga ko. Sus, okay lang yun, te. Alam namin na pagka medyo lumaki-laki na si Tyrone, nasa iyo na siya. Kukunin mo na lang siya bigla-bigla. Di ba? Ikaw ang mag-aalaga dyan kahit hindi mo na ipaalam sa amin. At alam kong sobrang aalagaan at iingatan mo yan kahit hindi namin ipakiusap. Ito ba matindi? Sabi ni Papi na asikaso na daw. Okay na daw. Ayoko naman isip, pero tang ina, sa lahat ng bagay, kompleto kami. Pero, wala kaming crib. Yung basic wala kami nun. Wala kaming crib. So, nanghiram muna ako kay Papi. Kasi hindi naman na nakaya si Bebang. Laki na ni Bebang. Parang panghawla na si Bebang. Ba, sobrang laki. Pag ginanto yan, Sobrang laki. sakto. For today lang naman. May isang asawa, wait lang. Gusto sa akin. Wala asawa. Balik ka dati. Ngayon, dito lang. Kahit in pain si Mami, hindi niya matiis na magligpit-ligpit ng maliliit na bagay.
Hindi din talaga mapakali si Mami. Inayos din talaga agad yung kwarto ni Tyrone. At kahit busy sa pag-aayos ng kwarto si Mami, ang cute kasi mayat maya nakalapit siya kay Tyrone. Nag-aalaga pa din. Mayat maya talaga gusto niya ng lambing na kapatid ko. Sa wakas, talaga, andito na si Daddy sa bahay. Masaya na ulit. Puro asaran, pikunan, at maingay na ulit ang bahay. Sarap na kiskitin. Orange pa na kayo. Kaya mo naman ito, okay lang sa ako. Daddy! Daddy, ang bango! Ang bago? Paniwala. Hindi ko ito. Ayaw niya. Kala mo, ano ba gusto mong gawin ko para mahalin? Nagbenta-benta na ng mga joke ko sa'yo eh. May gusto ka, no? May gusto ka. Ang gusto mo, sabihin mo na. Gusto mo ganyan sumama sa joke ko yun eh. Pag napangiti mo nga ako, meron kang matamis mo, Andy. Pag hindi? Pag hindi, wala kang matamis sa akin. Ang dati! Pangiti ako. Sabi mo. Wala dati, ano mo yung plastic? Ba't ka naman magkala pagka-plastic ako makati? Ako dati titira ko yung plastic. Ang tayo mo dyan? Dati! Kumagik? Delete na to. Delete to ah. Magik, kaya ko tapos palayuin. No. Bathroom ko ba? Ay! Tulad po ng lagi naming routine, nasa kwarto lang po kami. Kasi, ganito po kasi yon, 'di ba po, naka-braces po ako. Tapos, parang, di ko na po malala ginawa ko nun. Pero po, alam ko, kinover ko po yung t-shirt ko dito. Tapos, ginano ko po. Tapos, bigla po siyang sumabit. Hindi ko na alam yung gagawin ko kasi una, tinatago-tago ko pa kay Mami. Tapos, nangyari, nagpatulong na ako. Tapos, ayun. I'm a good student. I always do my homework. Again, dito pag ganun ha. Start ka here, pag ganun, okay? Go, 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 happy. Stop reading English. Go, go, go. Sige lang. Very good. Very good naman. Anak, next. This is the next one. Oh, ulat mo to. You will start here. Hindi mo dinidinan, anak eh. Dinin mo. Go. Oh, para makita mo. Again, you can do it. Very good. Oh, next here. Oh, hindi ka din mag-start happy. Dito ka mag-start. Okay? Ikaw makulit, ikaw magulo, hindi ako. Hey, sit properly. Okay, you right. 3 and 8? Anong 2? 8. Here. Finish natin assignment mo, homework mo. Para makasip na.
I think that you don't know the answer. Hala, bebe ko, huwag ka naman ganyan. Huwag ka naman magselos. Mahal ka ng mami. Kapapanganak ko pa lang at nakikita nyo naman, tsura ko, walang makeup yan. Hindi pwede kasi nagpapasuso ko ng bata kada 2 hours so wala akong matitulog. Whew! At sobrang hagal pa ni Mami Oni ninyo. Again, full-time napapa-breastfeed ako. Pero grabe, sobrang na-miss ko kayo. Na-miss kong ma-interview sa reality show na to. Salamat sa panonood ng mga panahon na absent ako. Salamat ngayon pa lang sa mga nagko-congrats sa amin ni Vicente. Alam kong sobrang daming nagko-comment ngayon at alam kong sobrang daming nagme-message sa akin ngayon. Salamat po, maraming salamat po. Unti-unti ako magpapagaling. At pangako ko po na aalagaan ko po ang inaabangan nyo kada Sabado. Paano ba yan? Andito na ulit si Mami Oni. I'm back! Happy birthday to you. Bato, pick! Ah! Yes, congratulations! Here's your labubo! Ang lakas ni Tito Vince! Binabayo! Go, Tito Vince! Hello, Tony. Ay! Wow! Ayan na yung anak mo? Kapag hindi nga. Kailan ka ng anak? Ng 26. Ka-birthday ko siya. Oo, kaya hindi kita nabati. Putang ina. Putang ina, congrats. Hindi pa rin. Si Baby Tyrone. Oh, Tyrone. Hello. Hello. Oh,